Pahayag 16 verses 17 to 21. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa hangin at isang malakas na tinig ang nanggaling sa templo mula sa trono na nagsasabi, "Naganap na!" At nagkaroon ng mga kidlat, mga ugong, mga kulog at isang malakas na lindol na hindi pa nagkaroon kailanman mula nang magkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa. Napakalakas na lindol. Ang malaking lungsod ay nahati sa tatlong bahagi at ang mga lungsod ng mga bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babilonya upang ibigay sa kanya ang inuman ng alak ng puot ng kanyang galit. Nawala ang lahat ng mga pulo at hindi na natagpuan ang mga bundok. At bumagsak sa mga tao ang malalaking tipak ng yelo mula sa langit. Bawat isa ay may timbang na halos 100 libra at sinumpa ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng yelo sapagkat ang salot na ito'y lubhang kakilakilabot. Ang tekstong ito ang isa sa pinakanakakatakot na pangyayari na hindi pa nangyayari sa balat ng lupa at ito'y mangyayari rin dito sa ating bansa. Ano nga bang pangyayari ang magdudulot ng napakalaking sakuna sa Pilipinas at paano hahantong ang ating bansa sa pagkawasak ayon sa banal na kasulatan? At ang tanong ay, paano tayo makakaligtas sa napakalaking sakuna at paano mahati ang ating bansa sa tatlong bahagi na binabanggit sa Pahayag 16 verse 19? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Binabanggit sa Pahayag 16 verse 19 na ang malaking lungsod ay mahati sa tatlong bahagi at babagsak ang mga lungsod sa bansa, at dito makikita natin na babagsak ang puot at galit ng ating Panginoong Diyos sa mga lungsod. Ang tanong ay, bakit kinapupuotan ang mga lungsod? Bawat lungsod sa mundo ay punong-puno ng kasamaan. Dito nagpupugad ang napakaraming kasalanan. Kaya naman hindi may pagkakaila na napakalaki ng kasalanan na ng mga syudad at nagdudulot ito ng kapuotan sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, paano mawawasak ang ating bansa? Ito ba'y magmumula sa isang World War III o isang sakuna na dulot ng isang napakalaking asteroid? Paano mahahati sa tatlong bahagi ang ating bansa? Ang libro ng Revelation o Apokalipsis ay punong-puno ng simbolo, ngunit nababanggit dito ang mga literal na pangyayari. Ang mga malalaking lungsod na tinutukoy ay kadalasang inuugnay sa Babilonya na nagsisimbolo sa kasamaan at pagtalikod sa Diyos na binabanggit sa kasulatan ng Pahayag. Ang paghahati ng lungsod sa tatlo ay sumisimbolo sa pagkawasak o pagkakawatak-watak ng puwersa ng kasamaan. Ipinapakita nito ang impluensya at kapangyarihan ng lungsod na mawawala at magiging walang silbi, na ang ibig sabihin ng pagkabagsak ng lungsod ng mga bansa ay pagpapahiwatig ng isang malawakang pagkawasak na aabot hindi lamang sa Babilonya kundi pati na rin sa mga makapangyarihang lungsod o bansa na kumikilos laban sa ating Panginoong Diyos. So ibig sabihin, ang Babilonya ay isang espiritual na organisasyon. Ito ay sumisimbolo sa mga tao na hindi sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Dahil binabanggit sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. So ibig sabihin, kung hindi tayo susunod sa utos ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang moral law, ay tayo ay parte ng Babilonya. Ang dakilang Babilonya ay isang simbolo sa Biblia ng isang makapangyarihang sistema o imperyo na sumasalungat sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos, lalong higit sa kanyang kautusan. Ang pag-aalala ng Diyos sa dakilang Babilonya upang bigyan siya ng inuman ng alak ng puot ng kanyang galit ay nagpapakita ng matinding paghuhusga at kaparusahan na darating sa kanya. Kaya nga naman, binabanggit sa Pahayag Kabanata 16 ang mga pangyayari kung paano ibubuhos ng ating Panginoong Diyos ang kanyang galit sa mga tao na hindi kumikilala sa kanya at sa mga tao at sistema na hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Ang Kabanata 16 ng Pahayag
ay naglalarawan ng 7 mangkok ng puot ng Diyos na ibubuhos sa mundo bilang bahagi ng kanyang hatol. Ang bawat mangkok ay nagdudulot ng matitinding sakuna at kalamidad. Pahayag 16 verses 1 to 21. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng puot ng Diyos sa lupa." Ang unang anghel ay humayo at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. Nagkaroon ng masasakit at napakatinding sugat ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa kanyang larawan. Kung ating makikita, ang mga tao na sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan ay sila ay makakatanggap ng kaparusahan mula sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, ano pa ang mangyayari sa mga makakatanggap ng tatak ng halimaw? Verses 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng may buhay sa dagat. Verse 4, ibinuhos ng ikatlong anghel ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at ang mga ito'y naging dugo. Verse 5, at narinig ko ang anghel na namamahala sa tubig na nagsabi, "Matuwid ka, ikaw na di mabilang, na kasalukuyang buhay at siyang nabuhay noong una, matuwid ang mga hatol mo." Verse 6, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng iyong mga banal at mga propeta at binigyan mo sila ng dugo upang inumin, ito ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, "O Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, totoo at matuwid ang iyong mga hatol." Verse 8, ibinuhos ng ika-4 na anghel ang kanyang mangkok sa araw at pinayagan nitong sunugin ang mga tao sa matinding init ng apoy. Nasunog ng husto ang mga tao at sinumpa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magdala ng mga salot na ito. Ngunit sila ay hindi nagsisi at hindi nilalhati ang Diyos. Verse 10, ibinuhos ng ikalimang anghel ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian at nangagat-ngat sa sakit ang mga tao dahil sa matinding kirot. Verse 11, sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga kirot at mga sugat, ngunit hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasamaan. Verse 12, ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang tubig ng ilog upang maging handa ang daraanan ng mga hari mula sa silangan. Verse 13, at nakita ko mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng huwad na propeta ang 3 maruruming espiritu na parang mga palaka. Sila ang mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga himala at pumunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 15, tingnan ninyo, ako'y dumarating na parang magnanakaw. Mapalad ang nagbabantay at nag-iingat ng kanyang mga damit upang hindi siya lumakad ng hubad at makita ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila ng mga espiritu sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Verse 17, ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa hangin at isang malakas na tinig ang nanggaling sa templo mula sa trono na nagsasabi, naganap na! At nagkaroon ng mga kidlat, mga ugong, mga kulog at isang malakas na lindol na hindi pa nagkaroon kailanman mula nang magkaroon ng tao sa ibabaw ng lupa. Napakalakas na lindol. Ang malaking lungsod ay nahati sa 3 bahagi. Ang mga lungsod ng bansa ay bumagsak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia upang ibigay sa kanya ang inumin ng alak ng puot ng kanyang galit. Nawala ang lahat ng mga pulo at hindi na natagpuan ang mga bundok at bumagsak sa mga tao ang malalaking tipak ng yelo mula sa langit. Bawat isa ay may timbang na halos 100 libra at sinumpa ng mga tao ang Diyos dahil sa salot ng yelo, sapagkat ang salot na ito'y lubhang kakilakilabot. Kung ating mapapansin, ang mga senaryo sa Pahayag chapter 16 ay nagbibigay ng napakalaking babala sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. Ang mga mangkok ay nagdudulot ng iba't ibang kalamidad tulad ng masasakit na sugat, pagdilig ng dugo sa dagat at mga ilog, matinding init ng araw, kadiliman at paghihirap, pagpapatuyo ng ilog ng Euphrates, at isang malakas na lindol na magdudulot ng pagkawasak sa mga lungsod at isla, maging ang bansang Pilipinas. Isa pang huling kaganapan sa Pahayag 16 ay ang pagtitipon ng mga hukbo para sa labanan sa Armageddon. Ito ay isang simbolo ng huling digmaan sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at kasamaan. At dito darating ang pangyayaring hahantong sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus, na darating siya upang hatulan ang mundo at itatag ang kanyang kaharian.
Ang tanong ay, paano tayo makakatakas? Ang sagot ay, kailangan nating matanggap ang selyo ng ating Panginoong Diyos. At isa pang katanungan, ano nga ba ang selyo ng ating Panginoong Diyos at ano ang marka ng halimaw? Ating tingnan muna ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw ay matatagpuan sa pahayag 13 verse 16 to 18. Pinilit ng halimaw ang lahat ng tao, mayaman at mahirap, alipin at malaya, pati na ang mga dakila at mga hampas lupa na magpatatak sa kanilang kanang kamay o noo upang walang sino man ang makabili o makapagbibili maliban na lang kung siya'y may tatak ng halimaw. Sa makatuwid ay pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Dito kailangan ang karunungan. Ang may pag-unawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666 o 666. Kung ating titignan ang pahayag 13 verse 16 to 18, makikita natin na ang tatak ng halimaw ay sumisimbolo sa pagkaka-establish ng iyong desisyon sa iyong utak na hindi sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi ka susunod sa gobyerno ng tao ay hindi ka makakabili o hindi ka makakabenta. Darating ang araw na ipipilit ng mga tao na sundin ang kagustuhan ng tao at hindi ang kagustuhan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa ika-4 na utos na binabanggit dito, alalahanin mo ang araw ng Sabat na ito ay humahantong sa pang-7 araw na walang iba kundi ang Sabado. At sa pagdating ng araw ng tinatawag na Sunday Law, ang lahat ng tao ay kailangang sumamba sa araw ng unang araw ng sanlinggo, ang Domingo o Sunday sa English. At ang benepisyo nito ay matatanggap nila ang pabor ng gobyerno at sila ay makakabili at makakabenta. Ngunit binabanggit sa pahayag 14 verse 9 to 11, sinundan sila ng ikatlong anghel na malakas ang tinig. Ang sinumang sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at nagpatatak sa kanyang noo o kamay ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila ng apoy at asupre sa harap ng mga banal na anghel at ng kordero. Aakyat magpakailanman ang usok ng kanilang paghihirap. Walang pahinga araw at gabi ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sinumang tumanggap ng tatak ng kanyang pangalan. At dahil natanggap nila ang tatak ng halimaw, ay sila ay paparusahan ng ating Panginoong Diyos bago darating ang dakilang pag-asa ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ang mga sumasamba sa halimaw at nagpatatak ay mapaparusahan ng Diyos. Ang alak ng puot ng Diyos ay isang simbolo ng kanyang galit at hatol, at ang mga taong may tatak ng halimaw ay pahihirapan at magsasuffer sa 7 huling salot. Ang tanong ay, paano natin matatanggap ang selyo ng ating Panginoong Diyos? At ano nga ba ang selyo ng ating Panginoong Diyos upang tayo maligtas sa kapahamakan bago darating ang ating Panginoon Kristo? Pahayag 7 verse 2 to 3. At nakita ko ang isang anghel na umaakyat mula sa silangan. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Sumigaw siya ng malakas sa 4 na anghel na binigyan ng kapangyarihang manira ng lupa at dagat. Sinabi niya, huwag ninyong sirain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatakan sa noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ang pantatak na binabanggit dito ay walang iba kundi ang 10 utos. Dahil binabanggit sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. At partikular, sa huling kapanuhunan, pagdating ng Sunday Law, ang pinakapuso ng 10 utos ay ang araw ng Sabat. Ezekiel 20 verse 20, igalang ninyo ang aking mga Sabat at ito'y maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong si Yahweh ang inyong Diyos. Ezekiel 20 verse 12, binigyan ko rin sila ng aking mga Sabat bilang tanda ng tipan sa pagitan namin upang malaman nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Mga kaibigan, ang tatak at tanda na tayo ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos ay kung tayo ay sumusunod sa kanyang 10 utos, partikular sa araw ng Sabat. Ang tanong ay, ano nga ba ang araw ng Sabat? Binabanggit sa diksyonaryo maging sa Webster na ang araw ng Sabat ang ika-7 araw
ay ang Sabado o Saturday. Kaya nga naman, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo pumili mula ngayon kung sino ang ating susundin, kung sino ang ating maging Diyos, sapagkat ito ang magliligtas sa atin sa kapahamakan na mangyayari hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Ang tanong kaibigan ay, tinatanggap mo ba si Kristo bilang iyong personal na Savior? At tinatanggap mo ba ang tatak ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang selyo, na sundin natin ang kanyang 10 utos, partikular, ang araw ng Sabath? Kung oo ang iyong sagot, itype mo naman sa ibaba ang oo, tinatanggap ko si Kristo at ang kanyang mga utos. At tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong mga pangako at mga babala sa darating na sakuna at pangyayaring hindi pa nangyayari sa aming mundo, maging sa aming bansa. Amin pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo, Panginoong Diyos. Tulungan po kami na ipasakop ang aming buong puso sa inyo at sundin ang inyong kagustuhan, lalong higit ang inyong 10 utos, lalong partikular ang araw ng inyong Sabat, ang ika-7, ang Sabado, na kami po ay magsasamba sa inyo sa araw na ito at ipapangilin ang araw na ito bilang tanda na kami po ay pagmamayari ninyo. Gabayin Panginoon kami at ang aming pamilya at tulungan kami na maging matatag hanggang sa uling kapanahunan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at tanggapin niyo po kami at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulat at pagkakasala at tinatanggap po namin ang aming Panginoong Kristo bilang aming personal na Savior. Salamat po Panginoon sa pagdinig ng aming panalangin at pakalinisin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.